So, sabi nga niya sa akin, siya yung nagtuturo. Malaki ho siyang lalaki. Pero grabe siyang magsalita. Yung gano'n talaga siya. Talagang hindi siya nahiya. Kahit yung nagtuturo guide sa amin. Sinabi ko sa kanya, Pastor, sabi ko, maybe the church that I'm handling is magkakaroon kami ng tour, sabi namin, dyan sa Jerusalem, para maunawaan natin talaga. Na sabi niya, yes, tawagan ko lang daw siya, and then, para siya yung mag-guide sa atin. And he will explain to us yung mga detalye, and nagsasalita ko siya kung ano yung gagawin ng Panginoon in the end time. Sabi ko, dadalhin mo kami doon sa lugar na kompleto na, and even the priest na siya ang gagawa doon sa third temple ay kompleto na, naihanda na sila. At lahat ng mga furnitures ay nihanda na. At sabi ko, pwede ba kami magpunta doon? Yes, we can go there. In that place. And sabi nga, even we are the temple of God, ang Panginoon naman pag dumating, tayo naman ang templo, hindi naman yun eh. And He will reside it. In fact nga, yung mga antikristo ang tataakat doon, ang tatayo doon after 3.5 years. Tatayo doon ang antikristo at magkakaroon ho siya ng hain, ang ihain niya ay baboy, abomination before Israel. Di baboy ang abomination sa Israel eh. Ang ihandog doon, instead na tupa, o yung mga perfect na ay baboy ang ihandog nila. Yeah. That is abomination. Pupunta siya sa templo, sa salitaho ng Panginoon yan. Hindi ko na dito. Pupunta doon and kailangan na ma-build yung temple na yan. Physical temple, kailangan ma-build yan para makita ng tao, which. Para makita ng mga Hudyo kung ano ba talaga yun. Ay kasi magkukumbinsi yan na sila talaga yung may pagka-political na kukumbinsihin niya ng tao, mga Hudyo na siya mismo ay kikilalanin din. But later on, pupunta siya sa temple at i-break niya yung covenant na yun. At siya po ay mag-o-offer ng sacrifice na baboy sa loob ng templong yung ipinatayo ng tree na templo na yon. Kailangan pong may tayo. And that temple pala na yan ay yung mosque pala na yan. Yun pala talaga ang right place, yung mosque. Hindi pala yung pinupunta natin hindi pala yun. Yung mosque pala na yun yung right. Ay kiniklaim lang ito ng mga Hudyo, ng mga Muslim ito na kanila, pero sa totoo na, nothing is impossible with them because if supernatural ang gagawa doon, pwede yung anihin ng Panginoon. Pag time will come na, ay tatayo yun. And that building and that tabernacle or yung temple ni Solomon, third temple, ay maitatayo in just 18 months. Malaki yan, pero in 18 months magagawa yan. So, 1.5 years, dahil araw at gabi, billion dollars daw ang halaga niyan. And all the riches all over the world will donate doon. And they are now in the Jewish and this time ay sila po ay sabi ko nga sa kanya, is it we can contribute also in that? Sabi niya, we can gather that also from the Christians, from us, sabi niya. Pero hiwala yun, wag natin isama doon sa mga religious or sa mga religious, kundi ihiwalay yung blessing na yun na para maibigay, para maikasakatuparan ang plano ng Panginoon talaga sa Hudyo. At para sa time na yon, makakilala sila sa ating Panginoon. Wow, no? Ngayon nila naririnig. No? I mean, it's so, naririnig ko na yan, when it comes to eschatology, kasi naituturo ko sa mga... Sa school yan, pag tinatapik ang eschatology, tinatapik. Oo, tinatapik sa Bible School, pero yung detalye talaga, naililesson ko yan noon sa San Fernando, Pampanga. Pero dahil limit ang time natin, dahil doon talaga nakakasiris ka nakakapunta at nagsisiris. Pero dito kasi sa atin, hindi tayo makasiris kasi iba-iba yung preacher natin. Pero what I mean is, magkaroon tayo ng mini business sa ginagawa ng gawain ng Panginoon. Dahil talagang malapit na ho ang muling pagbabalik ng Diyos. Sabi nga ng mama ko, nung bago ako pumunta ng Holland, sabi niya, Kisha, sabi ng Panginoon I heard a voice from the Lord, that Antichrist, the mark of the beast, ay naririto na. And you know, America now is starting declining.
America now is like Europe na nasa backsliding stage. Kaya nag-rise up na tayo, mag-rise up ang Pilipino. This time. Sila po dahil sa leadership ni Obama ay medyo nasa, pati lahat ay okay na. Freedom sa Amerika ay accepted. Lahat liberated. Lahat ay ganun ako sa Amerika. That's why sabi nga ng mga pastors, kahit nung nasa Holland kami, sabi ng isang pastor doon, mananatili pa kaya ako sa Amerika? Nanatili pa kaya ako sa Amerika? If you desire to go in America, just stay in Israel. Kasi that is not a safest place this time. Hello? Ang ilan nag-ambisyon na pumunta ang Amerika dahil natatakot ka dito. Panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Kung may purpose ang Panginoon sa atin habang narito, hawakan natin ang plano ng Diyos sa iyo. Dahil ang favor ng Panginoon ay nasa sa iyo. There is no safety in this world. As long na you are in the center of God's will, you are safe. Sasabihin na nila na ang Israel ay may hudyat ng gera. Pero pag nilagay ka ng Panginoon sa lugar na ito, you are still safety. Bakit sa Pilipinas ba, safety ba? Pag may bagyo doon, pag may tsunami doon, o may ano doon, safety ba? Hindi rin Everywhere in the world, there is no safety. Our safety is in the Lord Jesus Christ. Kay Lord lang ang safety natin. Palapakan ho natin si Lord. At pag nasa center tayo ng plano ng Panginoon, you are safety. Pero pag wala ka sa sentro at plano ng Diyos, manervyos ka, kapatid. Dahil siguradong may mangyayari. But, if we are in the center, alam natin may place na pinapagawa ng Panginoon, gawin natin. Yung ma-please natin ang ating hari. Yung kaharian ho ng Diyos, iba ho yung kaharian ng tao at kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng tao, in the democratic system of government, is we vote for the president. But in the spiritual realm, we are theocracy. God appointed lahat. Hello? Kaya nga sabi, mali pala yung separate between the government and the church. Hindi pala Sa konsepto ng Israel, hindi hiwala yon. Kasi ang Panginoon naglalagay sa posisyon ng hari. Right? Diba? Kung nagkamali ang hari, ang Diyos nagdidisiplin sa hari. Kaya it's still God ordained that king. And the government. So, hindi pwedeng ipaghiwalay. That is democracy. Yung pinaghiwalay, that is democracy. O, ito yung gagawin mo. Ito, religious ka lang. O, dapat na simbahan ka lang. Yun lang gagawin mo. Hindi.